ang paggamit ng wikang Filipino at iba pang mga mother tongue sa bagong sistema ng edukasyon sa mga paaralan ngayon. Nakasama ko naman si Ginang Nemia Cedo mula sa Naga Central School. Ano po ba mas madaling matututo at makakabasa ang mga bata ngayon gamit ang wikang Filipino? Okay, katulad ng ginagawa namin sa mother tongue, hindi naging madali ang pagtanggap ng community, ng parents, even yung mga teachers namin. Pero nung nakita nila na ang participation talaga ng mga bata gumagamit ng mother tongue, mas madali sila nakabasa. Very good. Pero since yung Filipino, hindi natin pwedeng iwanan talaga yon. Kailangan natin gamitin yung wikang Filipino bilang pangalawang wika. So, dapat matuto din yung basa. Kinakailangan lang na hindi pagsabayin yung mother tongue at ang wikang Filipino. So may paraan ng pagbabasa sa mother tongue, mayroon din sa Filipino. Nasabi niyo po kanina na ngayon nga gamit ang K-12, ang bagong sistema ng edukasyon, ginagamit na ang mother tongue hanggang grade 3 sa pagtuturo ng lahat ng subjects. So nasasabi niyo po nga kanina na meron ring challenges na hinarap. Pero ngayon naman po, kamusta? Parang mainit na ba ang pagtanggap ng mga estudyante at mga guro? Siguro depende kung paano talaga pinaninindigan ng teacher. Kung paano ipinapakita na napaka-epektibo talaga ang paggamit ng wikang sarili, yung mother tongue. Kahit para sa akin bilang isang grade 1 teacher, although ang dami ko talaga na-experience na negative sa pag-ano ng program, pero na naipakita mo sa mga magulang na talaga nag-work. Kasi nang nag-handle ako ng 47 na repeaters, alam mo bang lahat sila nakabasa using the mother tongue. And after na mag-mother tongue ako, nagsimula naman ako magbabasa sa Filipino. Ginamit ko din yung primer sa Filipino. Very good pa din. So, hindi lang kailangan pagsabayin natin. Kailangan bigyan natin ng pansin na hindi pwedeng magsabay yung dalawang wika sa pagpapabasa natin. Maraming salamat po, ma'am. Thank you.